Kain ka. Magandang application nila. Ako kami sa makain sa Pares dito po. Sa tabi ng Senado. Kuya Will, parang napapalapit ka na sa Senado. Dito ka nakakain. Dito ka na kumain. Samahan natin. Mga kababayan natin. Kain tayo. Bigyan mo rin mga tips. Hindi, okay lang kuya kay. Kasi nagpuasa ako. Ha? Habang kumakain kami, dito po sila. Ano ginagawa nila? Hello! Baby! Tatangagin po. Tayo kayo! Nagkakilala na ako na kumakandidato ako sa pagka-mayor sa Cotabato City. Ngayon kaya kararating ko lang. Oh, pero ang incumbent mayor namin doon si Bruce Patabalaw. Tapos kararating ko lang ngayon. Kasi magkain na lang na kayo. Masarap magkamay, magkinamot sa Bisaya. Kinamot na kinamot. Saan ba si Diwata? Diwata, hinahanap ko ni Kuya Willie. Kanya to eh. Saan ang iba? Kaya galing sa kanya sa Diwata. Sa singaling niya. Salamat, Diwata. Kain kami sa iyong pares. Kainit. Kain tayo. Ano eh? Ito naman na fried chicken. Sarap. Mura. Malaki pa sa Jollibee. Mas mura pa. Tawag mo nila yan. Chicken. Nandito ng Senado. Diyan lang, ayun o. Building ng Senado yan dyan. Pag may panahon, mamadali kami. Dito lang kami kumakain. Dito na umpisa to. Pares. Ang haba ng pila niyan doon. Hanggang doon sa dulo. Uy! Dito pala dyan eh. Kahit tayo kumain dito. Okay na. Kiyang Bongo, tulad ko galing sa may gate ng Senate of the Philippines. Tapos tangin na maggawa po pala ng mga letra din. Music masyado. Tapos galing ako ng Cotabato, music masyado. Maggawa po pala ng mga letra. Hindi, pasok na diretso kayo. Samahan kita. Samahan mo. Sa opisina ko, walang letter. Diretso, pasok ka. Nakamaya pagdating ko doon na letra. Di ba yun? Security ng ano yung Senado yun. Kailangan talaga. Utos ng sergeant at police yun. Pero sa amin, samahan ka ng staff. Sabi ko, kung sino yung mga senatorial candidates niya na wala pang contact ba sa Cotabato City. Na bilang Yun ang Jojo! Kainin muna natin sila, no? Tara! Stop muna, stop! Bumalik na po yung
Tatalo na tayo, alis na yung kwarto. Hindi na dyan po. Ako po lang yan. Alis na yung... Gusto ka? Dalawa na tayo. Dalawa tayo. Hey. Bongo! Sama kayo. Kami content ko nila. Kaya ano yung PTV tinatawagan. Dito na ba, ma'am? Tuloy ba ulit? Hey, dito na tayo. Kulang muna natin. JP Pajernos, galing sa puso parati yung pagsiservisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Importante po, ako, may prayers po dun sa mga matatanda na talagang hindi maiwasang magpapasulan. So, kami naman po, sumaklolo kaagad kami. Pinutol namin yung motorcade, sumaklolo kami. Sinamahan namin, sinakay namin sa sasakyan, dinala ko namin sa hospital para matugunan kaagad at maasikaso ng mga doktor. Ngayon po, inaasikaso na po ng mga doktor at mga staff po. Preliminary findings, yung ating CT scan. Antayin na lang po natin yung doktor. Kanina po, nagpa-picture pa po sa amin ni Kuya Will bago pumasok sa CT scan. Si Lola? Si Lola po, 91 years old po. Pero nakakausap naman Opo. Tuwang po. Ito tama ba? Nagtutulakan po yung mga tao. Nagtutulakan. Sila ang gusto. Sabi nga nung Lola, hindi naman po naiwasan. Nagtutulakan talaga sila. So,
91 years old, kailangan medyo dapat nasa bahay na lang po, huwag nang lumabas. Dahil ang init po ng panahon sa ngayon. Sir, yun po bang ambulansya kasi ninalabi o may iba po ambulansya tayo? Hindi po yun ambulansya, actually. Sasakyan po yun nila, Kuya Will, van na nilalakagan namin sa importante pag may mga ganong insidente, importante maasasyado kagad yung mga pasyente. Hindi maiwasan, talagang dinudumog si Kuya Will, pati jacket. Mahingin ang jacket! Please! Jacket. Pero will you consider po sa susunod na meron na tayong may extreme kasi nga, bakit? Yun. Iba eh. Hindi lang po sa init ng panahon. Importante talaga meron tayong ambulansya, mga doktor na ready po na tumugon agad. Sa susunod po na Yun ang dapat pag-usapan at hindi lang po sa amin, hindi lang po sa akin, si Kuya Will, dinudumog talaga ng tao, sa lahat po ng mga motorcade. Yung coordination with the LGU, papaalam sa LGU para usually ang LGU sila po yung merong health office, yung mga ambulansya po sila, may mga doktor sila na mabilis na tumugon agad tuwing merong mga incidenteng gano'n. Kasi since nasabi nyo na rin po na mainit ang panahon, so cover po ba ng PhilHealth or wala po? Malasakit Center, yung mga masakit po, like heat stroke na nagpupos dahil sa inyo. Let me repeat, ang Malasakit Center po, batas yan, karapatan po ng bawat Pilipino ang Malasakit Center. It's a one-stop shop, andyan na po yung PhilHealth, andyan na po yung PCSO, andyan na po yung DOH at DSWD. Para saan ba ang Malasakit Center? Ang Malasakit Center po para sa mga poor and indigent patient. Kanina may lumapit, magpapasalamat sa Malasakit Center. Sabi ko, huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Karapatan niyo po yan. At dapat po tumugon yung mga hospital, yung mga doktor, yung chief ng Malasakit, tulungan yung mga pasyente. Segue lang po ako, speaking about PhilHealth. Alam nyo, sobrang sama ng loob ko sa PhilHealth. Dahil nagkaroon po sila ng excess fund. Salamat sa Supreme Court. Salamat sa Supreme Court. Dahil tinalakay nyo na po ngayon. At doon, merong isang opinion ng isang justice po, na dapat walang excess funds kung ginamit. Matagal ko lang sinabi sa PhilHealth yan eh. Maalala nyo, nagkaroon na po ako ng 13 hearings sa Senado kasama na po yung health emergency allowances ng ating mga health workers. Maalala nyo, sinabi ko sa inyo noon, kung ginamit nyo yung pondo sa tama, ginamit nyo po pag-expand ng benefit packages, tinasan nyo yung case raise last year pa na maaga, wala kayong excess funds. Walang kukunin yung National Treasury. Tama po yung isang justice. Dapat walang excess funds. Gamitin nyo yung pondo. Ang pondong yan para sa mga pasyente, hindi po dapat sa ibang proyekto. Tama yung narinig ko ng mga nakaraan. PhilHealth po, para sa health po yan. Hindi negosyo ang PhilHealth. Ang PhilHealth po insurance na meron tayong masasandalan tuwing tayo nagkakasakit. Halimbawa, merong aksidente. Merong magagamit ang mga pasyente. May masasandalan sila. Tandaan yung PhilHealth para sa health yan. At saka contribution natin yan. Sweldo natin yan, kinakalta sa sweldo natin. Sana po maisabatas yung bill na sinulong namin sa Senado, yung reducing the premium contribution this year sa PhilHealth. Dahil sobra-sobrang pondo nila. Kaya tututukan ko po itong PhilHealth. Hindi ko kayo titigilan bilang chairman ng Committee on Health. Nakatutok po ako sa inyo para sa Pilipino. Para sa Pilipino. reaction mo lang nung nangyari kay Lola yun. Alam ko malamig ka kasi sa mga senior citizen nung nalaman mo. Anong reaction? Siyempre, actually, hindi ito ngayon lang nangyari. Tatlong beses na nangyari. Kaya medyo emotional ako dahil parang ayoko na nga mag-motorcade. Kasi gusto ko nilang makita, gusto ko nilang mayakap, mahawakan, pag sinisigaw na lahat, jacket, gusto mo lang naman mapasaya sila. 91 years old kasi si nanay tinawag daw siya ng palay ko, pamangkin niya, ako niya, andun na si Willie. So nung nadinig daw niya pangalan ko, lumabas ka agad, gusto daw niya ako makita. Yun ang nangyari, Senador. Yun ang kwento niya kanina. So, siguro dapat mag-meeting kami kung paano magiging dapat gawin.
siguro hindi na kami dapat na nagpapato. So dapat may nagbibigay ng sa matatanda. Kasi talagang yung mga bata na kumbaga nadadapay matatanda dahil sa mga bata, dahil alam mo walang control eh. Medyo nag-iisip ako ngayon kung anong dapat gawin. So mag-meeting kami, ano yung dapat gawin para walang masaktan. Siyempre, wala pa nga tayo sa kalahati ng pagkakampanya. Pupunta pa kami ng Mindanao, pupunta pa kami ng Visayas, pupunta pa kami ng Calabarzon, lahat, halos buong Pilipinas. So dapat wala talaga masaktan. Tandaan nyo, ang dami ko na pinagdaanan sa ganito. So medyo naging emotional ako kanina. Isip ako kung kailangan ko pa ba mag-motorcade, ano ba dapat gawin. Kasi ayoko naman dumating yung time na talaga meron naman mag-wish ng buhay dito. Siyempre yung matatanda, gusto kang makita eh. Gusto kang, alam mo, magugulat ka, mahawakan ka lang, lalaki, babae, o lahat, nanay, tatay, mahawakan lang kita, okay na, masaya na kami. So nakakataba ng puso sa akin, sa amin. Nagkasama kami sa Senator at GB Party List. Isa lang pakay eh. Talaga magtulungan yung mahihirap. Marami naman, di ba, Senator, you're in the Senate. Marami nang nagawang batas. Pero kamusta ba yung batas para sa mahirap? Siguro ito na yung chance na gumawa ng batas para sa mahirap na tulad yung sabi mo, pinag tututukan mo, tama yun. Ako, isang suggestion ko kung ako papalarin yung Senado, dapat lahat ng senior citizen, libre na ang maintenance niya sa bawat barangay. Dapat gagas, ang daming pera ng Pilipinas, daan-daan bilyon. Di ba? Dapat i-alay mo, dapat ito, Senator, no? Attorney GP, no? Alagaan natin ang bawat buhay ng Pilipinas. Ang sa alam ko, sa research, research ako, mas naunang namamatay yung mga mahihirap. Kasi hindi nabibigyan ng tamang pag-inom ng gamot, walang support at sa good thing, meron ka malasakit. Talaga nadidinig ko yung mga pasasalamat sa'yo, niyayakap ka kanina sa ospital, pinapasalamatan ka, 150,000 na ginastos sila, wala daw sila nag-gastos dahil sa malasakit mo. Ilan na ho, in fact, dalawang kaibigan ko, driver nila, inoperahan, nilapit ko sa kanya, ideya, dalawa ho, yun, hanggang ngayon ang awa ng Diyos, nabuhay naman sila. Inoperahan ko yan sa puso. So nilapit ko sa Senator. Kaya magkasama kami, galing sa puso. Puso ko para sa bayan. At kanyang pong bisyo ay magservisyo. Pagmamalasakit sa bawat Pilipino na nangangailangan. Eto, hindi kami marunong. Di ba? Wala daw kaming alam. Tama naman sila, Senator. Para malaman mo lang, wala akong alam. Kasi wala talaga akong alam na mangkapi ng kapwa ko. Wala akong alam ang abuso ng bawat Pilipino at wala akong alam na magnakaw sa gobyerno. Yun ang hindi ko alam, pero ang alam ko, gagawa ko ng mabuti para sa ating mga kababayan na nangangailangan. 94.7% mahihirap po sa Pilipinas. Yan ang aming pag-uusapan, kaya nag-team kami. Ang team namin, Goodwill Team. Yung ba? Yung may puso sa bayan mo at gagawa kami ng paraan. Talagang para sa mahirap. Yung mga sinasabi sa amin na hindi kami marunong, wala kaming alam, hindi na namin pinapasiyan. Ang nasa isip at puso namin, yung ating mga 94.7% na mahirap, anong batas para sa kanila. Si Lola, nung nakita ka, ano yung reaction niya? Ikaw ba, kayo ba po ang nagsusunod? Noong una, hindi niya alam na ako dahil nabagok yung ulo. Nung sinabi, ako po si Willie, saka siya nagulat. Bigla na ako hinawain kami ko, bigla ako hiniyak. Diba, Senator? Iyakap na ako at ako lagi kita pinapanood araw-araw. Yan ang mga ganun sinasabi. Nakakataba lang. Kaya medyo naluha ako kanina na. Sabi ko, ito na naman, bakit nangyayari ito? Kaya mag-meeting kami, anong paraan na para walang masaktan. Magdadasal po namin si Lola. Kanina hawak-hawak pa niya yung jacket hanggang naka-wheelchair po. Anyway, yun lang po ang pakiusap ko sa mga kasamahan ko rito. Unahin natin yung mga programang pro-poor program, yung mga katulong sa ating mga kababayan. Ako naman po bilang inyong senador, nandito lang po ang Senado. I have authored 16 laws. I have principally sponsored 82 laws. I have co-authored and co-sponsored 185 laws. At wala ho akong absent sa Senado. Dahil bisyo ko po magserbisyo sa ating mga kababayan. Yan ang gusto ko maging bisyo ninyo. Alam mo, ang papaalala ko lang 67 days to go. 67 araw na lang po. Tulungan nyo kami, tulungan nyo. Of course, yun na naman ang survey ni Senator Bongo dahil yung mga malasakit na ginawa talaga sa kapwa Pilipino. At syempre, ang aming pong galing sa Puso Party List, si Atty. po, at JP Bajerno, sa kanya pong tatay incumbent, congressman po ng distrito po dyan sa Nueva Ecija. Alam mo, tulungan nyo kami para matulungan namin kayo.
Maraming salamat sa inyo. Okay, sasabihin ko si Atty. Last na po, may